biktima ng Balikbayan Boxers. Ako po ang chairman ng OFW Assistance Advocates sa buong mundo na lumalaban sa Balikbayan Boxers. Nanginginig ako dahil sa voices, our voices. Ang SONA ni BBM sa Lunes ay isang responsibilidad na ibinigay sa kanya ng konstitusyon. Tama? Pero, hindi nakasaad doon, nakasama ang pagsisinungaling. Ang mga maiso! Sana! Masarap mo na lang kung magkakatoong siya. Okay? Naman, malakas na sigaw. Kung hindi natin makakarating ang ating belief. Gusto niya ba? Okay. Alright, maraming salamat po. Ito, painit na tayo. Habang lumililim, umiinit. Kanina, habang mainit. You have created the energy. So marami na tayo nakikita. Mga maisong Sa ilalim ng Marcos administration. Pero ako, wala na akong ibang sasabihin kung hindi pakiusapan kayo na lumingon kayo sa inyong likod at tingnan nyo yung building na yan. Please. Tingnan nyo. Kaangga. Pagtungtong ni Marcos sa Malacanang, imbis na asikasuhin yung kanyang pangako niyang pinagkastusan, pagandahin ang buong Malacanang. Pinagtiisan ni Pangulong Duterte tirhan yan sapagkat pwede naman tirhan. Ngunit ang Pangulo, Sosyal at pangasawa New Yorker, inuna nilang pagandahin ang buong Malacanang. Magtatayo sila ng isang stadium na puno sa mga post-harvest facilities. Ano ang sagot? Walang pera. Walang pera, pero may pera para sa karamihan. Kaya ka-Andres, bahala na kayo kung ano gusto nyo gawin. Pero ang sa akin lang, at sana patuloy din kayong mag-ingay hanggat hindi niya tayo pinapansin. Maraming salamat po sa inyong lahat. maraming salamat. Billion? O diba? Pero natin yun. Gano'n na lang kung gastos mo yun. Okay. Okay lang sana kung gastusin. Pero balik sa taong bayan ang binabayad ng mga professionals at business sectors sa mga taxes na binibigay natin. Kanino nila ibinibigay ang mga pera ni Pagawan natin. Awa ng Diyos ang Pietrangco ngayon naghihingalo. Hindi makakabiyahe ang aming mga driver ng bus kung hindi kami ang bibili ng visa. Para lang kami mabuhay. Tama ba yun? Ha? Ginoo ko. Mabuti na lang mayroong pang-tansip na nagpapahit. Kaya nga masakit man isipin, nakakaya man sa sarili ko bilang leader. Nagawa ka na ng presenta ay bumababa yung sahod. Hindi na po angkot ang pambili nila ng pagkain dahil kulang ang sweldo. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng marangal at mataas na preso at pabahay ng organo. Ang tanong na naman natin sa Pangulong, sige!
damages to business and property. Aside sa economic loss, meron din po tayong tinatawag na human casualties. Nearly 120,000 people killed from 1970 to 1996. Wala pa po dyan yung Marawi Siege, yung Zamboanga Siege, the fall of MOA AD in 2008, 982,000 ang na-displace. And 600,000 in 2008 MOA AD. At sa ngayon, 2023, 2024, sana wala nang kaguluhan. Pero meron pa rin po tayong 63,000 individual. Kaya si Raul lamang, ang mag-iisip ng ganyan, walang katiluan niya. Kaya mas pa natin hintayin
base airport ng Bakit po muna pa Pilipinas? Ano po pinagmamalaki natin? Pag dumating po ito po. Yung may Goldfeng. Goldfeng, Medacon, ilang miles po. Pinakamahina 10 kilometro. Yun sa gitna. Pero abot, 1,000 kilometro. Eh, 5 megaton yun. Eh, pag napitun pa Russia, ano gagamitin na Russia? Char bomb. 100 megaton. Kaya kami, the Muslim sectors, and in essence, social justice by guaranteeing affirmative action every step. Unfortunately, kaya na po yung design Muslim, Kristiyano, recently, meron pong nangyaring meeting. Sinanawat po yung police, mayor, tawag sila grupo sa patulo ang mensahe nila ay nakikita natin sa news, nakikita natin sa social media, hindi po ito tabo. This is a public money. So, yung efforts po ni Ate Digong, yung efforts po ni Governor Sakutan, yung efforts po ni Governor Mariama Odatato, at yung ibang mga governors ngayon na Ang malungkot nito, ang kinabukasan natin at ang ating mga apo ay isinanglaga, hindi lang ang ating kaluluwa, kundi pati ang kinabukasan ng ano po ang ibig sabihin? Ito po ay ang Dongfeng. Defense ng Amerika, nando ang Department Secretary ng Foreign Affairs sa Pilipinas, Secretary Manalo, at si Kibo. Kaya iba ang Pilipinas sa bagong 2+2 military. As a plan, I consider it nothing. And the second, also nothing. And the third, I expect it to be nothing. Wala po mga bagay na maaasahan tayo sa ganitong sistema. Tayo po, katulad na nga ng sinabi kanina ng ating tagapagsalita, nalalapit tayo sa kailang hindi naman tayo bahagi. Ang West Philippine Sea ay dahilan lamang ng away ng China at saka ng Amerika. Remember, ang Vietnam po ay katabi ng China, pero wala silang nagiging conflict. Bakit po? Kapagkat ang Vietnam ay anti-American. At totoo, ang Vietnam tinalo ang Amerika sa gera. So, ibig sabihin naman po, kaya tayo ay meron conflict. This is a proxy war between America and China. Sa kanila pong dalawa, wala po tayong dapat panigan. Ang dapat nating panigan ay ang magkaroon tayo ng pagkikipagkaibigan sa maaaring maging simula ng magiging talaga natin sa digmaan sa West Philippine Sea. Hindi ba ito kabayan? Bumili tayo ng 75 pieces na gamos diesel from India. Alam niyo po ba ang halaga nun? $5 million each.
million ang total na halaga. Pero yung pong diesel na yun, hindi ako naniniwala na magiging kapala-panalo para sa akin. Nag-aasa tayo ng pera. Ginugod ko yung $375 billion kung magkano. Sa pesos mo, halos 21 billion piso. 21 billion piso. Napapasabugin mo lang ang i-intercept lang ng China. Samantalang marami po ang mga mahihirap na halos hindi makapag-hospital. Kanina lang po may tinulungan tayo. Sa OFW tayo, napaka-importante ng OFW natin. At wala pang nakakapagsalita tungkol dito sa sektor nito. Okay, let us welcome Mr. Excuse me, sir. Pwede po kayo magsalita? Kayo po. Po kayo bilang isang Pilipino na darating na zona ng ating presidente. Ang zona mga bagay para sa bansang mamayang Pilipino. Kaya natin mag-private po tayo. Labanan natin ang korupsyon. Labanan natin ang injustice. Ipaglaban ang karapatan ng pamumuno. Salamat po. Maliwanag sa natin. Correct. Correct. Hanggang sa gista ko. Yes. Hanggang sa third floor. Third floor. Hanggang sa third floor. Third floor. Nasa lang mag-visit ang ating mga Let's ask this one. Ano pong aming opinion ninyo sa darating? Siyang ipinangako hanggang ngayon ay hindi natutupad. So kung wala tayong nakitang mga katuparan sa pangako niya, what do we expect now sa third zona niya? Wala. Wala tayong may expect. Yan po ang laman ng aming vlog kagabi. Where in-emphasize namin na isa sa mga pangako niya ay ang Build Better More. Meron na ba tayong mga nakikitang karagdagang kalsada? Karagdagang tulay? Mga eskwelahan? Hospital? Wala. Pinangako niyang gagawin ng 7 na oras ang biyahe from Bicol to Ilocos ba? Tama ba? Sa kasalukuyan eh 20 hours. Pero sa natitirang taon na meron siya, imposibleng magawa ang tulay na pinapangarap natin. Ano po? So, Hindi mo alam ang buhay ng isang simpleng mamamayan. Hindi mo yata alam kung magkano ang presyo ng bigas. Hindi ka naman bumibili. Hindi ka naman pumupunta sa palengke. Alam nyo, marami nang umiiyak na sambayanang Pilipino. Hindi mo kaya magiging presidente, hindi mo kaya magiging presidente ng Republika ng Pilipinas. Kung hindi mo kaya, meron naman kaya. Kaya naman Vice President Inday Sara at buhay ng Republika ng Pilipinas. Pambira! Pwede ba magmura? Mag-resign ka na! Inday Sara! Pasok! Kayo, para sa mga nanawa. Kung nandito kayo mga kapatid ko sa Aklo, ako po ay dating palaya. Ang lugar na ito ang mga kasaysayan para sa mga magnanakawa. Dito namin pinaglalaban at naipapanalo ang aming hinain. Kaya tayo ngayon dito dahil sigurado iuupong natin si Sara Duterte. Mga kapatid kong manggagawa na nakarecord po, April 4, pinakamataas na utang sa panlabas ng Pilipinas. Trilyones po, hindi natin kayang bilangin. 16 trillion, hindi po natin kayang bilangin. Kasi nasa bulsa. Tanong, asa na transparency
para sa magkakawa. May dole tayo, may dole. Ang pondo, ang budget ng dole ay 71 billion. Ano ho ang binigay sa mga magkakawa? Ang MMDA, hindi o makatarungan na tanggalin mo ang ordinaryong magnangawa sa informal na sektor ng titila nang hindi natin sinusolusyonan. Dapat ho, may solusyon. Sino ang nagbibigay ng solusyon? Si Sara Duterte! 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 Maraming salamat po sa inyo. Baka kung sakali, maibalik sila sa kapangyarihan, matagdaran ang ating kaban ng bayan. Pero ito po nga na Pangulo, bakit gayon? Akala ko padagdagan ang ating pira sa kaban ng bayan, bakit nababawasan? Ito po ang dapat yung ipaliwanag, mahal na Pangulo, kung bakit nagkaganon. Ibinuto po kayo ng mamayang Pilipino sa pagkakala at umasa na dahil marami kayong pera mula sa iyong ama, nakala namin pinatago hanggang ngayon na kayo lang nakakala at ilang kayo lang ibalik. Import tayo ng bigas, bababa ang presyo nito. Kayo magsabi, bumababa ang presyo ng bigas? Nakakaramdam na pa po kayo dun sa taas ng presyo na yun? O kaya pa? Kaya pa! Kakayanin pa! Kaya pa ba? Kaya pa kasi kakayanin natin. Tayo, on our own. Tinutulungan ba tayo ng Pangulo? Muli, hindi tayo sinasagot. Nung lumabas ang PIDEA, kinausap pa niya tayo? Ngayon, required siya ng saligang batas, kausapin tayo. Anong sasabihin niya? Ipapalabas niya na, uy, ang galing-galing ng Marcos administration. Maniniwala ba tayo? Ang importante lang talaga na malaman natin tungkol sa estado ng bayan ay kung kaya pa ba ng Pangulo yung mga problemang nadadanasan nating ordinaryong mamamayan. Sa tingin niyo, sasabihin? Trinaytor mo kami. Napakarami ng gusto kong sabihin. Makita natin yung karakter ng Pangulo na ito. I do not recognize the justice system. At yung inihingi natin, yung peace sa transparency, accountability, and peace. You and I are no longer safe. Our families are far from being safe. Our country is not safe anymore because this administration brought us to where we are now, on the brink of war. Iniwanan na tayo ng mga networks, iniwanan tayo ng mga kaliyahan ng ating gobyerno ngayon. Maraming salamat po. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Okay.